Inihayag ni dating Chief Presidential Legal Counsel na mayroon siyang dalawang posisyon na nais takbuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2025 midterm elections. Kung ano ito ating alamin sa report ni Almar Forzuelo. Bago pa magsimula ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC, araw ng Martes ay una nang hinikayat ni dating Chief Presidential Legal Counsel Atty. Salvador Panelo si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay Panelo, mahalaga na mayroon itong posisyon sa pamahalaan lalo't kaliwat kanan ang ginagawang pag-atake sa kanya. Kabilang sa kanyang naunang payo sa dating Pangulo ay tumakbo bilang alkalde ng Davao City. Pero dahil mas naging mabigat ang pag-atake sa kanya ngayon, payo ni Panelo kay Duterte. Ang aking payo po kasi, tumakbo siya ng alkalde. Yan ang una kong payo sa kanya. Matagal ko na sinabi sa kanya. Kailangan nga tumakbo ka ako ng mayor ng Davao City. Noon yun, yung mga sinasabi ko. But nung sunod-sunod na pang-aapi ang natatanggap nila, sabi ko sa kanya the other week, tumakbo kay senador. Kasi gusto ko kay ni Inday, Sara, tumakbong presidente at vice-president 2028. Sabi niya, bakit senador? Gusto ko nga, kongresista eh. Dahil gusto kong turuan itong mga nayayamot ako pag nanonood ako eh. Parang walang alam yung mga ito. Paliwanag pa ni Panelo, kung tatakbong senador ang dating Pangulo, ay dito anyang makikita kung matutuloy ang Duterte-Duterte tandem sa 2028 national election. Pag tumakbo ka kasing senador, magiging barometro mo yon, magiging measurement mo kung ikaw ay nasa taas pa ng popularidad. Pag ikaw ay nag-number 1, 2, 3, aba, ibig sabihin, nandun pa rin ang pagtanggap sa'yo ng taong bayan. At ituloy mo ang pagtakbo mo Vice Presidente sa 2028. Pero kung mananalo ka nga, number 8, 9, 10, 11, 12 ka, kalimutan mo ng pagtakbo mo. Pero kung hindi ito tutuloy sa pagkasenador si FPRD, mas magandang si Digong ang mayor para pag tumakbo siya ng vice presidente, pag siya ay nag-resign, o di si Baste pa rin ang mayor. sa ngayon, sinabi ni Panelo ng pagka-alkalde ng Davao City at pagkasenador ang pinagpipilian ng dating Pangulong Duterte na takbuhang posisyon sa midterm elections. Kung maalala, binanggit noon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ang kanyang ama na si FPRD at ang kapatid nitong si Congressman Pulong at Mayor Baste sa pagkasenador. Samantala, may hanggang October 8 pa para malaman kung tatakbo o hindi at kung anong tatakbo ang posisyon ng dating Pangulo. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.